Sa edad na 10 ng batang si Rafael ay di malinaw sa kanya kung bakit biglang nagbago ang kanyang lola Pasing. Sa hindi kasi inaasahan ay naging mahigpit ito sa kanya. Kung dati ay malayang nakapaglalaro ang bata sa malayo, ngayon ay bawal na. At kung nasa malapit naman ito ay kailangan nasa bahay na si Rafael bago pa man kumagat ang dilim. Sa una ay di maintindihan ng batang lalaki ang biglaang pagbabago ng kanyang lola. Pero di nagtagal ay naunawaan niya rin ito. Ayaw ng kanyang lola Pasing na mayroong mangyari na hindi maganda sa kanya. Simula kasi nung mawala ang 3 bata ay nagsimula rin na maging magulo sa barangay nila. Sa katunayan ay maglilimang buwan na mula nung mawala ang mga batang ito. Pero hanggang sa kasalukuyan ay wala pang konkretong sagot. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari o nasaan na nga ba ang 3 nawawala na mga bata. Subalit marami ang haka-haka. Ang matandang babae raw sa kabilang barangay ang posibleng kumuha sa mga batang nawawala. Matandang babae na may pangalang Aling Rosita ang pinaghihinalaan ng iba na isa raw itong aswang. Sa katunayan ay mayroon isang lalaki ang nagpatunay dito. Nakita niya raw si Aling Rosita na biglang nagbago ang anyo. Mula sa pagiging tao ay bigla raw ito naging isang malaking ibon. Kulay itim na ibon na parang kasing laki na raw ng isang tao. Mapupula rin daw ang mga mata nito. Pero nung sinundan niya raw ito sa kakahuyan, ay bigla na lang nawala. Parang naramdaman daw ng malaking ibon na mayroong sumusunod sa kanya. Matapos ang pangyayari na yon, ay mabilis na kumalat sa barangay nila ang tungkol kay Aling Rosita. Umana ito ng samut-saring reaksyon galing sa mga tao. Marami ang naniwala pero yung iba naman ay hindi. Yung nagkwento kasi tungkol sa pinaghihinalaang aswang ay isang lasinggero. Kaya hindi mawala sa isip ng mga tao na baka raw lasing lang yon kaya ganun ang nakita niya. Ngunit sa mata ng mga naniniwala ay malakas raw ang kutob nila na isang aswang si Aling Rosita. Dahil sa paniniwala na yon tungkol sa aswang ay hindi na rin naging kampante ang lola ni Rafael. Lalo na't siya na lamang ang inaasahan ng batang lalaki. Mula kasi nung mamatay ang ina ni Rafael, ay ang kanyang lola Pasing na ang nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Hindi na rin umasa ang maglola sa tatay ni Rafael. Meron na rin kasi itong iba na kinakasama na bago niyang pamilya. Subalit kahit na walang kasamang magulang ang bata, ay maswerte pa rin ito. Mayroon kasi siyang mapagmahal na lola at handa siyang protektahan sa kahit na anumang oras. Isang gabi habang magkatabing natutulog ang maglola ay biglang nagising si Aling Pasing. Meron kasi biglang kumalabog sa itaas ng kanilang bubong. Dahil gawa lang sa manipis na yero ang bubong ng bahay, ay rinig ni Aling Pasing ang bawat pagkayupi nito. Parang may malaking hayop o anumang nilalang ang naglalakad sa itaas ng bubong. Sa una ay pinakiramdaman muna ito ni Aling Pasing. Ngunit nung mapansin niya ang masangsang na amoy ay nagsimula na itong magduda. Alam ni Aling Pasing na hindi ordinaryong hayop lang ang gumagambala sa kanila. Kaya kahit kinakabahan ito ay kinuha niya ang nakatagong asin sa ilalim ng papag na kanilang hinihigaan. Lumabas si Aling Pasing sa kanilang bahay, dala-dala ang malaking garapon na puno ng asin. At hindi nga nagkamali ang lola ni Rafael. May nakita itong malaking ibon na kasing laki ng isang tao. Napansin agad ni Aling Pasing na pilit na binubutas ng itim na ibon ang kanilang bubong. Gamit ang mahahabang kuko nito ay paulit-ulit na kinikiskis sa manipis na yero. Dahil doon ay di na nagsayang ng oras pa ang lola ni Rafael. Dali-dali nitong sinabuyan ng maraming asin ang kakaibang nilalang na yun. Paulit-ulit niya itong ginawa. Sa bawat tama ng asin ay mistulang parang napapaso ang kakaibang nilalang.
Hanggang sa hindi na ito nakatiis at biglang lumipad papalayo sa bahay ng maglola. Kinabukasan ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa bahay nila Rafael. Napansin ng mga tao sa barangay nila na pareho ang nakita ni Aling Pasing at ng lalaki na lasenggero. Kaya hindi na iwasan ng karamihan na baka raw totoong aswang talaga si Aling Rosita. Hanggang sa kalaunan ay napagduktong-duktong nila na siguro si Rafael daw ang pakay ng aswang na yon. At malamang sa malamang ang aswang na yon ang kumuha sa 3 nawawala na mga bata. Kaya naman sa mismong araw na yon ay nakipag-ugnayan ang barangay nila Rafael sa barangay ng matandang si Aling Rosita. Humingi sila ng pahintulot na suriin ang bahay ng pinaghihinalaan nilang aswang. Subalit nung makarating sila roon ay wala na silang naabutan. Wala nang mga gamit sa loob ng bahay. Halatang biglaan ang pag-alis ng matandang si Aling Rosita. Kaya kahit gustong halughugin ng mga tao ang buong bahay ay hindi na ito nagawa. Hinayaan na lang ito at nagbaka sakali na babalik pa ang pinaghihinalaan nila na aswang. Makalipas ng ilang taon ay tuluyan na ngang hindi nagpakita si Aling Rosita. Sa panahong iyon ay binata na si Rafael. Sa edad na 18 nito ay batak na ang katawan ng binata. Subalit kahit may sariling isip na si Rafael ay hindi pa rin natigil ang pagiging mahigpit ng kanyang lola sa kanya. Malakas ang kutob ni Aling Pasing na nasa paligid lang nila ang aswang. Hanggat hindi raw nahuhuli ang nilalang na yon, ay hindi pa sa 3 bata magtatapos ang lahat.